Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at ito po ang panglimang araw ng aking daily devotion. Sa araw po na ito, atin pong tatalakayin ang Romans chapter 8 verses 22 to 25. Sabi po rito, sapagkat nalalaman natin na ang buong sanglikha ay sama-samang dumarating at naghihirap sa pagdaramdam hanggang ngayon. At hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu, na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkupkop ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pamamagitan ng pag-asang ito, ngunit ang pag-asang nakikita, sapagkat sino ang umaasa sa pagkita. So sa chapter na ito, pinakang sinasabi or nangyayari na naghihintay yung mga tao na or dumaraing sila or nagrereklamo sa kanilang paghihirap na nararanasan nila noong mga panahon na yun. Siguro isa doon yung mga digmaan na nangyayari sa kanila or yung mga tagtuyot or yung mga taggutom or yung mga patay na nangyayari sa kanila. Siguro yun yung mga dinaraing nila na yun yung mga nagiging paghihirap nila nung that time. And ang sabi pa rito na at hindi lamang sangnilikha, kundi pati naman tayo ay mayroong mga unang buga na tayo na may dumarating din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkupkop. So parang ito yung sa time na yun is parang naghihintay na yung mga tao sa pagkupkop muli ng Panginoon sa atin. Siguro dito sila sabi yung resurrection na ulit ng Diyos, no? So sobrang daming nangyayari ng kasamaan sa kanila, dumaraing na ang mga tao na sana maging mabuti na gano'n, sana maging maayos na. So parang sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon, meron pa rin mga nangyayaring kasamaan sa mundo. Unang-una na dyan is, yung corruption. Pangalawa, yung mga, pwede rin sabihin yung mga human trafficking, yung mga pagnanakaw, yung mga pagpatay sa mga kapwa, o kahit anong mga krimen na nangyayari sa ating mundo. So, parang hanggang ngayon ay dumaraing pa rin ang tao na kailan ba mawawala yung mga kamalian or mga masasamang gawin na ito. Ang sabi doon sa pinakaunang teaching ay we are waiting for the final coming of Christ. So alam naman natin na sinabi ng Panginoon, sinabi ng Lord na babalik ulit siya dito sa lupa para iligtas tayo, ganon. So yun yung pinakang tulad ng mga tao dun sa Biblia, tulad ng mga tao dun sa chapter na Romans 8 chapter 22 to 25, katulad nila, tayo ay hinihintay din natin ang muling pagbabalik or ang final coming ng ating Lord. Sabi pa din doon is, sabi dun sa isa pang talata doon na we are waiting. Sinasabi na naghihintay tayo sa resurrection. Alam naman natin na tayo ay mabubuhay muli. Diba? Yun ang sabi ng Panginoon, yun ang sabi ng Lord, na yun, isa rin yun sa mga hinihintay natin na mangyayari sa atin, no? Ang sabi pa doon, ang pinakahuling teaching doon ay we are waiting for the redeemed creation. So ito na nga yung ililigtas tayo ng Panginoon, no? Na i-redeem niya ulit tayo sa mundong masama nito, sa mundong puno ng kasamaan na ito. Yun yung hinihintay natin na mangyari yun. So parang ang mangyari yun is, sabi dito na bilang application ay, ang unang-una ay filter our works with eternal perspective. So tayo, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, ay dapat daw na gumawa tayo ng mga bagay na eternal. So syempre yung mga eternal is yung mga
kalugod-lugod sa Diyos, na kung meron ka mang ginagawang masama ngayon na sa tingin mo ay hindi ginagigiliwan or hindi malugod para sa Diyos, ay itigil na natin. Kundi dapat gumawa tayo na maglilid para sa atin na sa langit, parang na maglilid sa atin through eternal. Yun. So, sinasabi dito na gumawa tayo ng mga bagay in eternal perspective way. So, yung mga holy na bagay, maging mabait tayo, wag ka na naman, etc. etc. Sabi pa doon, pangalawa is invest with something we do not see. So, sino ba yun? Si Lord, ang Lord. So, ibig sabihin, manalangin lang tayo ng manalangin sa Kanya, patuloy tayong magtiwala sa Kanya, patuloy natin siyang sambahin, nang sa ganun ay yun ay kinagigiliwan ng ating Panginoon, at yung pagdadasal na yun ay mayroong reward, kundi ang buhay na walang hanggan sa langit, ganon. Sabi pa doon is wait patiently with our ultimate hope. So ikaw, bilang tao, tayo maghintay tayo at maniwala na darating yung ating ultimate hope. Ano ba yung ultimate hope na sinasabi na yun? Is yun yung muling pagbabalik ng ating Lord, na yung muling pagkuha niya sa atin at dadalhin niya tayo dun sa kanyang kahariang pinangako. So maghintay tayo patiently sa muling pagbabalik ng ating Lord, no? So ngayon nga, ang pinakang natutunan ko, ang pinakang realization ko sa araw na ito ay darating ang Panginoon muli, na despite na sa sobrang daming nangyayaring kaguluhan sa mundo, o sa sobrang daming nangyayaring hindi maganda, kasamaan, ganon, darating, dumaing lang tayo sa Panginoon, dahil ililigtas niya tayo at meron siyang nakahanda para sa atin. Hintayin lang natin siya, dahil siya ay muling babalik upang iligtas tayo. So yun lamang po ito na po ang dulo, pagkatapusan ng aking daily devotion sa araw na ito. Maraming salamat po, and glory to God.